Update sa epekto ng pag-alboruto ng Bulkang Bulusan ating tatalakayin kasama si Director Chris Bendio, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Director, magandang tanghali po sa inyo. Yusek Marge, Asek Dale, good afternoon po. Sir, ano po ang naging epekto ng pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan sa mga bayan ng Uban, Irusin at Magallanes? Ano na po ba yung estado ng ashfall sa mga nasabing lugar sa mga oras na ito? Tama po yun, no? Kahapon nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulusan. Nagbuga po ito ng plume na may taas na 4,500 meters, no? Kung kaya't ang mga lugar sa paligid nito, nagkaroon po ng epekto ang ashfall. Sa kabuuan, meron tayong total of 4 municipalities and 19 barangays which are affected by the ashfall, no? So ang total population affected by the ashfall would be roughly around 27,000 individuals. Kahapon din, meron tayong nabalitaan at na-update na rin po tayo na meron na pong 19 families na nasa loob ng ating evacuation centers na nangangahulugan. Ito ay mahigit 61 individuals na nasa loob ng ating evacuation centers. For immediate response, ang ginawa po ng Office of Civil Defense, nakipag-ugnayan po tayo sa Provincial at Local Disaster Risk Reduction Management Offices sa ating Bureau of Fire upang magsagawa ng flushing ng ating mga kalye, no, dahil nagdudulot po ito ng low visibility kapag nadadaanan ng mga sasakyan at upang makaiwas tayo sa dagdag pinsala na maaaring maidulot ng traffic accidents, minabuti po ng ating Bureau of Fire na bugahan ng tubig ang mga ashfall na ito. Bukod po dito, ang ating pong DSWD ay nakapagbigay na rin po ng 20,000 food packs sa mga affected families at meron din po silang mahigit 200,000 food packs na nakahanda pong i-deploy. Ito naman po ay alinsunod sa utos ng ating Pangulo na patungkol sa disaster response na dapat ito ay mabilis, na dapat parang ito ay conveyor belt na tuloy-tuloy po. Sir, kumusta po yung ginawang initial assessment ng PDRRMC at may naitala po bang pinsala or meron na po ba tayong up record kung ilan yung napinsala? In terms of yung assessment, no, we are still coordinating that today. Nag-request po sila ng aerial survey na gagawin po sana. Kaya lang hinihintay po natin ang clearance kung ligtas na po ang ating mga sasakyang panghimpapawid. No? Dahil may dulot din pong panganib ang pagbuga ng abo sa ating mga aerial assets. No? So hinihintay po natin today. Baka po mga 1 o'clock I'll get final word as to the update on that aerial survey request. But in terms of on the ground po, minabuti po nating tutukan muna itong mga affected individuals sa ating mga evacuation centers. Pati na rin po yung yun nga po, no, yung ating koordinasyon sa Bureau of Fire. At nang sa ganun po, mabawasan naman po yung epekto ng abo, no, sa ating mga kalye dahil pinaghahandaan din po natin, nabanggit naman po ni Director Bacolcol na may posibilidad na magkaroon ng explosion. No? So kung sakaling kailangan natin mag-evacuate, yung ating logistics na magdadala ng ating mga goods, mga food at non-food items, kailangan po malinis na po yung ating mga kalye at nang sa ganun hindi na po magkaroon ng low visibility kapag may mga dumadaang sasakyan. Director, ano-anong mga health and safety measures ang ipinapatupad ninyo lalo na para sa mga matatanda at may sakit? Kahapon po, meron na pong na-deploy ang ating mga provincial at local government units patungkol sa mga face masks. No? Ganun pa man, nagkaroon tayo ng request for additional complement of 10,000 face masks at ito naman po ay na-deploy na ng Regional Office ng Office of Civil Defense. Bukod po dito, minabuti rin po natin magkaroon tayo ng information campaign na kung sakasakaling wala po talagang available na face mask ay gumamit po ng basang tela, no, para ipangtakip sa ating ilong at bibig. At syempre po, yung ating direktiba na hanggat maaari po sana kung wala naman pong importanteng lakad ay manatili na lamang po indoors dahil mapanganib po talaga makalanghap ng abo. Ito po ay masama sa ating respiratory system. Bukod po dito, naka-alert naman po yung ating mga medical team sa ating provincial at local disaster risk reduction management offices at nakahanda naman po silang sumangguni kung sakasakali may kinakailangan ng lunas po. Director Bendijo, paano po ba natin sinisigurong may sapat na supply at iba ang mga face mask, for example, at iba pang mga pangangailangan yung mga residente, lalo na po yung mga nasa evacuation centers?
Diyan po pumapasok yung kagandahan ng ating National Disaster Risk Reduction Management Council, no? Of course, sa instruction ng ating Presidenteng Ferdinand Marcos Jr., pagdating sa disaster response, ito po ay dapat mabilis. So yung pong ating mga prepositioning of goods, halimbawa po sa case po ng Office of Civil Defense, sa ating mga regional offices, naka-inventory na po yung mga kagamitang kinakailangan sa lugar, no? In this case, dahil meron pong presence ng volcano, meron po tayong mga prepositioned na mga face masks. Kasama po natin sa full council ang DSWD. Sa kanilang part naman po, meron na po silang mga prepositioned rin, no, na mga food items, yung kanilang mga food packs. Kung kaya nung nag-alboroto po itong bulusan, agad-agad nakapag-deploy po sila ng mga food packs. No? At sa aking pagkakaalam ay nandun nga po si Secretary Gatchalian upang tutukan ang deployment ng kanilang mga resources. Sa madaling salita po, yung pong ating disaster response, medyo plansyado na po talaga ito. No? At tayo naman po ay sumusunod lang sa utos ng ating Pangulo na agaran ang ating pagbibigay ng mga resources patungkol sa disaster response. Okay, sir, may mga karagdagang evacuation centers na po ba tayong inihanda kung sakaling lumala pa ang sitwasyon? Tama po yan. At present, we only have 2 activated evacuation centers. We have coordinated with the Department of Education in the event po na magkaroon pa ng explosion or explosive eruption ng ating bulusan. Meron na po tayong mga nakahandang mga pwedeng gamiting mga evacuation centers. In the long term naman po, USEC March, na naipasa na po natin yung Ligtas Pinoy Centers Act, no? And ito naman po ay for implementation na hopefully makapagtayo tayo ng mga resilient evacuation centers which are more permanent in structure, mas resilient po sa mga earthquake, sa mga ganitong epekto po ng bulkan. So hopefully po, we can implement that starting this year and next year po. Sir, paano po ninyo pinaghahandaan sakaling mag-escalate pa ang aktibidad ng bulkan? Patungkol po sa pag-escalate po ng alert levels, ang ating pong provincial at local government units, meron po silang mga contingency plans, no? At maganda nga po yung kanilang mga plano, nasunod po ito, no? Tinutukan po natin kung nagawa ba nila yung pagko-convene ng ating mga emergency operations center, yung mga ating command centers, yung ugnayan between the Bureau of Fire sa PNP. Meron po silang mga contingency plans at bawat alert level po ay meron pong kaakibat na aksyon na gagawin magmula po sa national, sa provincial, local, pati po sa barangay risk reduction management offices. Kung kaya talaga pong plansyado na po yung ating mga response efforts. Direktor, mensahe o paalala niyo na lang po sa mga apektadong kababayan natin sa paligid ng Mount Bulusan. Mula po sa Office of Civil Defense, sa direktiba na po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakahanda po tayong tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ganun pa man, tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan, maaari po sanang manatili na lang tayo sa ating mga kabahayan, wag na po munang lumabas upang hindi po tayo makalanghap ng abo na naidulot po ng bulusan. Nakahanda po ang ating pamahalaan upang tumugon sa inyong mga pangangailangan. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Chris Bendio, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you very much for the opportunity. Good afternoon.